Pagbaha sa Albay at update sa lahar flow mula sa Bulkang Mayon dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Ating tatalakayin kasama po si Dr. Cedric Daep, Consultant on Disaster Risk Management ng Albay Public Safety and Emergency Office. Dr. Daep, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po at saka sa mga viewers. Isa po ang probinsya ng Albay sa pinakalubhang binaha dahil po sa Bagyong Christine. Sa inyong assessment, ano po ang nakikita ninyong dahilan ng malawakang pagbaha po dyan sa lugar? Mukhang record-breaking itong ulan ngayon kasi yung pinakamalaking record sabi ng Pag-asa dati yung sa Sining, November 1 noong 1969. Ito linampasan niya. Umabot tayong antecedent rainfall ng mga more than 500 millimeters. Samantalang yung Reming, 2006, ano lang yun, 467 millimeters. So, yun talaga ang magiging reason kung bakit massive yung flooding. Kailan po ba huling binaha ang Albay ng ganito kabilis at kalawak? Yung pinaka-dati, yung Typhoon Reming yung 2006, maraming namatay doon, more than 600. Plus may mga missing na hindi na nakuha. Pero mas mabuti ngayon, paghandaan at kahit massive, mukhang limited pa. May mga confirmation pa kaming casualties. Sir, ayon po sa ulat, naging mabilis din ang pag-apaw ng mga ilog na isa sa dahilan ng mga pagbaha. Ano po kaya ang nakikita niyong dahilan nito? At ano po kaya ang maaaring maging solusyon dito upang di na maulit ang ganitong klase ng sitwasyon? Ang pinaka-reason kung bakit massive yung baha galing sa ilog, unang-una, may mga siltation dyan. Yung river system natin, yung discharge capacity ng river system, hindi kaya yung lumalabas na tubig galing doon sa mga watershed. Hindi kaya. Pangalawa, yung siltation talagang dapat gawin. May regular dapat na desilting para sa ganon, ma-improve yung discharge capacity ng river system. Yun ang dapat gawin. Okay. Maliban po sa baha ay ang lahar advisory ng PHIVOLCS dahil naman sa Bulkang Mayon na sinabayan ng Bagyong Christine. Ano po ang update sa lahar flow sa Albay? Marami pong tinamaan ay mga natabunan ng yung mga sasakyan na tinamaan dyan sa kinubatan. Marami pong lahar, mabuti hindi tayo nag-overflow para putol yung kalsada from the 2nd district to the 1st district. Marami po tayo na mga lahar dahil umabot tayo sa threshold ng rainfall para magkaroon tayo ng lahar. Nagkaroon na din po ng forced evacuation sa mga apektadong lugar ng pagbaha at lahar po dyan sa Albay. Gaano po kalaki ang bilang nito kung ikukumpara sa mga nakaraang bagyo at maging po sa lahar flow mula po sa Mayon? Ngayon po, ang evacuation namin, nasa 50,171 families as of 5 o'clock yesterday, or equivalent yan sa 179,780 persons. Na evacuated namin yan even ahead of time kasi anticipated na po namin yung malakas na ulan. After ng El Nino, anticipated yung La Nina. Pero yung pinakamalakas po namin evacuation dati, yung Reming, dahil naghanda kami sa 6 na hazards including tsunami, storm surge, and Dahil sa lawak ng pagbaha, kamusta naman po sa ngayon ang deployment ng inyong mga disaster response units? At nakapag-responde na po ba ang mga ito sa iba pang flooded areas ng probinsya? Yung compared po sa ibang areas, mas konti yung responde namin dahil marami po sa amin ang na-evacuate. Pero marami din pong narespondehan kami. Kaya lang, yung mga hindi nila inaakalang babahain sila ng ganun kataas, almost roof level, yun po yung mga capacities namin nahirapan. Kasi kung flash flood and debris flow, hindi kaya ng mga rubber boats, hindi kaya ng mga 6x6 trucks dahil mabilis po ang takbo ng tubig, ang flow. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon. Sa ating kababayan, i-maintain po na pag nag-issue kami ng advisory, makinig po at sumunod dahil alam po namin kung bakit nag-i-issue ng advisory. At pag nilagyan namin ng time frame na from 12 o'clock noon to 5 p.m., dapat po sundin. Kasi after that, mayroon na po, malaki na po ang threat. Makinig lang po at safe po tayo.
Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Cedric Daep, Consultant on Disaster Risk Management ng Albay Public Safety and Emergency Office.